Ang katotohanan sa pinakabagong Honda ADV 160 Road Sync, overhype, hindi daw sulit, nakaka-disappoint, ang tagal namin inantay, napakamahal, bakit walang pula? Yan lang yan sa mga komento, pag-usapan natin. So pwede ko ba kayo real talk, netizens? Once again, ito na naman yung aking personal take dito sa pinakabagong Honda ADV 160. I understand kung saan nanggagaling yung big of a deal sa mataas sa expectation sa ADV 160 Road Sync. In fact, napatunayan ko na up till this date, sa poll na isinagawa ko kung ano yung gusto nila next motorcycle ko, ADV 160 pa rin yung number 1 na boto nila. Eh, may kasalanan din ako dyan dahil isa rin ako talaga sa mga nag-review at nagpakalat talaga nung ADV 160. Nung 150 pa lang yung lumalabas sa Pilipinas, talagang inaabangan ko na, sabi ko pag nagkaroon ng 160, finish na talaga. Kasi andun na lahat ng pinaka-hinahanap ng Pinoy adventure scooter, 160cc, tatak Honda, matipid sa gasolina, maganda ang safety feature, may ABS, may traction control. So, ngayon, mataas ang expectation nila pagdating dun sa Road Sync na pinaka-aantay-antay nga nila. Tapos, marami nga daw na dismaya dahil wala naman daw masyadong changes. First of all, yung mga changes na designs, minimal lang din talaga. And meron kasi dalawang side yan Isang positive at isang negative. Depende na lang sa perspective mo kung saan ka titingin. Para sa akin designs, maganda ng motorsiklo si Honda ADV 160. So, sabi nga nila, if ain't broke, don't fix. Hindi mo naman na kailangan baguhin ng bonggang-bongga to sa ADV 160. Sapat na nagdagdag sila ng Road Sync, malaking bagay na yan. Kasi meron na siyang Honda Selectable Torque Control, naka ESP Plus na rin. Tapos 160cc na. May ABS, may sub-tank, adjustable windshield, magandang meter panel, maporma. So kapag ka masyado natin binago yan, baka mamaya yung mga fans nang na-in love sa itsura o ano mismo yung minahal nila sa ADV 160, baka mawala. So konting-konti lang talaga yung ginawa nila, kagaya ng mga black trims sa fairings, sa unahan at saka sa gilid. Tapos yung dun sa pinaka patilya niya dun sa may susian, sa Road Sync. And by the way, ang may passing light nga lang po pala is yung Road Sync. Yung ABS, walang passing light. Tinek ko siya personally. So going back, netizens, isa nga to sa nakikita ko naman na maaaring mag-turn out into an advantage para sa mga ADV fanboys. Bakit? Kasi ito, for the first time na isang hype na motorsiklo na talagang mataas ang standard ay nag-release ng bago pero hindi ka magkakaroon ng urge para mag-upgrade. Kasi relevant pa rin yung mga existing na ADV 160. Diba? Mapapaisip ka ngayon, worth it ba na ibenta mo yung current mo para sa bago? Kung minimal lang naman yung changes. Ako personally, real talk lang netizens yung Road Sync is something na I don't think ay ginagamit ko din talaga or magagamit ko siya kasi sanay naman ako na hindi tumitingin ng notifications ko unless gusto mo na wala ng mga cellphone holder. Diba? Kasi nasisira nga daw yung smartphone ng iba. Pwede naman na gamitin yung Road Sync para sa navigation. Pero yung mga notification, I think we can get by kahit wala yon. Ang isa pa, yung colors. Wala na daw pula. Hati din ng opinion dun sa brown. Maraming may gusto. May ilan din na ayaw. Pero mas marami or mas lamang positive comments sa gusto nila yung quartz brown metallic. Maganda naman talaga siya sa personal netizens. May iba lang na naghahanap nung mas beige pa na kulay niya. Kumbaga mas medyo aesthetic pa na kulay. Tapos yung green, kaya ako naman gusto yung green dahil naka-NMAX ako na green dati. Nare-remind ako nung NMAX na green ko before dito sa pinakabagong green niya. And parang mas kulay ADV siya for me. Pero alin man dun sa dalawa is good colors talaga. Pero walang Road Sync na green. ABS po yung green. So, sa 500 pesos na difference from doon sa dating ADV 160, mabibili mo yung ABS version na naiba lang is una, colorway, yung air scoop, yung black trims, at saka yung logo. Kapag kasi silver ang logo, ABS. Kapag gold ang logo, Road Sync. So, not the big of a deal kasi kahit yung logo naman, nakakabili naman yan So, for the first time, netizens, relevant pa rin. Kaya magiging isang buong happy at malaking team lalo. At palagay ko ito yung magpapatibay talaga sa samahan ng mga naka-ADV 160. Kasi, hindi na kailangan magpalit ng mga naka-ADV 160 na. Tapos, madadagdagan pa yung mga hindi pa nakakabili. Madadagdagan pa kayo ng community na parang aswan lang talaga. Hindi kagaya ng mga ibang motorsiklo na kapag nagkaroon na ng bagong version, ay nalileft behind na or nagkakaroon ng separate community yung previous version. Halimbawa, yung version 2. Tapos, completely different yung version 3. Nagkiking magkahiwalay na sila minsan ng grupo. Etong isang to, magiging mas malaki lalo ang grupo ng ADV 160 kasi para lang kayo magbe-blend in dun sa current na napaka-strong at napakalaking market na ADV 160. Ngayon, naiintindihan ko naman yung negative side na malaki nga ang expectation nila na upgrade para sa ADV 160. Pero ako kasi, I always look on the bright side at dun tayo sa positive. 2 cents ko pagdating dun sa kanilang pinakabagong Honda Smart Top Box na magiging available ngayong May 2026. By the way, itong ADV 160 netizens na Road Sync at ABS ay available ngayong February
July 2026. So, ang 2 cents ko lang dyan, netizens, una sa lahat ay parang pagdating sa aesthetic, naalala nyo before ay nag-cater din ako at nag-market ng top box. Kaya alam ko talaga yung market din ng top box. So, yung top box na ginamit nila, for me lang on my own opinion, is not something na parang modern or naaayon sa market or gustong taste ng mga Pinoy sa top box. Kasi parang ito na yung mga old top box na design Yung plastic, diba? Pero makalay nyo naman dahil nga smart top box siya, sigurado baka marami din ang bibili pero wala pa silang binigay na presyo. Magkakaalaman ngayon yan sa presyo. Baka kasi mamaya, yung smart top box na yon ay meron naman lalabas na mas maganda ang itsura pero hindi nagkakalayo ng presyo. Malamang sa malamang ay mahihirapan silang i-push yung top box na yan. Kasi kaya lang naman din siya naging smart top box. Sa pagkakarinig ko lang din while I'm observing din sa isang demonstration is meron siyang parang connectivity na magbubutas ka din talaga ng custom na maiko-connect mo siya parang one piece na lang siya with the smart key nung remote natin, nung ADV. Sigurado ko may lalabas na top box dyan kasi noon, napurnada lang or naudlot lang, may lalabas na mga top box na sobrang modern na pwede mo nang i-fingerprint, pwede mo nang i-connect nga doon sa pinaka-smart key. Marami pang lalabas yan na mas aesthetic, mas modern at mas high-tech na top box. Ang pinakabentahe lang siguro ni Honda dyan is, syempre, Honda na rin yun mismo. So kapag ka bumili ka noon, may option ka na ikabit diretso yung top box, tapos sa kasa din nila ikakabit, which is trained yung mga mekaniko doon para ma-make sure mo na walang void sa warranty, lalo na sa mga electricals, di ba? Yun yung isa sa mga pangunahin talaga na concern ng mga bago pa lang bumibili ng motorsiklo, baka ma-void daw yung warranty. Pero I still appreciate na talaga nagbigay si Honda ng accessories na sa kanila na mismo manggagaling, di ba? So we will see, at least nag-spark sila ng start ng meron ng mga accessories na nabibili mismo doon sa kasa. Ngayon, ito din isa sa mga concern ko. Anong bracket ang gagamitin mo dyan? So yung rack na gagamitin, baka kasama na dun sa top box. So, magiging magkano ang presyo. Ito, sikat talaga to sa mga naka-ADV netizens, yung K3 rack. Napakaganda kasi ng pagkakagawa nila ng rack dito. Yung talaga meron silang mga machine. Yung machine cut na sinasabi na super precise ng pagkakakat, pero bakal. Tapos, tuloy-tuloy, walang welding. Sino ba namang hindi gugusto na nag-set ng standard ng ganong kaganda yung K3? So, yung nakita ko sa personal na may mga welding pa, hindi pa sila nakakasabay talaga sa magandang kalidad ng bracket. So, itong rack na to, netizens, sigurado magkakaroon pa yun ng ibang rack for the accessories kagaya ng custom rod, nagkaroon ng facelift nung nakaraan pagdating sa ADV, di ba? So, iyan yung ilan sa mga nilook forward ko talaga. At kung mag-ADV 160 owner ako, kadalasan sa mga rack nila is nagkakaubusan talaga, kaya lumataas din ng value, naging limited edition. Nagigets ko yung point kasi nga, di ba, mahal ang ADV, kaya ngayon yung comment nila, ang mahal, grabe ang mahal. Mahal na nga ng pamahal, baka mamaya susunod magising na lang tayo, 200,000 na ang norm or baseline. Kasi dati 100,000, 120,000, 130,000, naging 150,000, ngayon 170,000 na, di ba? Malapit na tayo sa grabe inflation, palapit na tayo na ang norm natin sa mga 160cc scooter na top of the line, eh baka mag 200,000 na eventually. Tingnan natin kung ilang taon. Ang sarap balikan nitong vlog na to. 2026 to Palagay ko mga 2030. Yan, mga ganyan 200,000 na. Mga mas mapaaga pa ang standard sa mga motorsiklo. Nakakatakot, pero still sana afford pa rin ng mga Pinoy. Kaya nga hindi basta-basta rin yung mga nakaka-afford ng ADV 160. So, might as well, ito doon mo na rin kung maglalagay ka ng mga accessories like yung bracket from K3 and yung mga custom rod na accessories for a facelift. And kung magsa-side bags ka man or mag-mini driving light ka pa, may mga bracket din yan. So, that's another topic for a different story. But still, connected pa rin naman kay ADV 160 at ilan lang yun sa mga 2 cents ko. Pero ako, para sa akin personally, bibili ka ba ng ADV 160? At kailan ka dapat bumili? Isang vlog na lang din natin para isang digestion na lang. Para sa akin, bibili ka ng ADV 160 kung wala ka pang ADV 160. Pero kung may current ka na ng ADV 160 at ibebenta mo yan para sa bago, relevant pa rin yung ADV 160 mo. Unless, kung pag nalaspag mo na talaga siya at gusto mo na ng fresh, new ADV 160, ay dun ka na syempre sa pinakabago na road sync. Pero, isa pang topic of discussion, road sync ba or ABS? Alin ba ang bibilin mo sa dalawa? Para sa akin, ABS is completely fine. Okay na sa akin yung ABS version. I don't think gusto ko pa nung road
road sync. Kung gugustuhin ko man ng road sync just for the sake of the color. Pero since maganda naman ang kulay ng green doon sa ABS, okay na ako doon. Kung bibili ako, green ulit. Kasi nawala na yung NMAX ko na green eh. This time around, balay ako buwelo. Hindi kasi ako makabili ng motor dahil iniisip ko, ano ba bang paggagamit ako ng motor, di ba? Ang dami ko na nga motorsiklo, kaya hindi ako makabili. Unlike ng mga ibang content creators, talaga bumibili talaga sila. Papalit-palit. We will see. Bibili na naman tayo for personal use naman. At talagang for keeps. Ganun na yung mga gusto kong motorsiklo just in case na bilhin in the future. We will see. Ayoko na mag-promise kasi puro na lang ako buwelo. At hindi ko rin maibili kasi di naman din basta-basta yung pera na ipambibili natin doon, di ba? Like yung mga ibang content creator dyan na sobrang dami talaga nilang pang budget na nakalaan talaga para sa motor. Monthly, may budget ako dyan para bumili ng bagong motor, di ba? May mas iba akong priorities. Let's just put it that way, no? Para paglaanan ng ganong kalalaking mga halaga. So, with that being said, kayo, ano ba ang palagay nyo? Overhype lang ba? Sino ba kasi nag-hype niyan? Hindi ko naman hina-hype. Nire-review ko lang, di ba? Hindi ko naman hina-hype eh. Ganun talaga ako mag-review guys eh. Siyempre, gusto natin and excited tayo. Sinasakyan lang din natin talaga yung enthusiast ng mga netizens natin. Overhype? Negative? Positive? Anong palagay nyo? Ano masasabi nyo sa pinakabago ADV 160? Comment nyo naman dyan sa ibaba netizens. At meron pa ba kayong mga ibang motorsiklo, sasakyan na gusto nyo i-review natin next vlog ngayong 2026? Sana ay makapag-active na ulit tayo ng makapag-vlog ng sunod-sunod ulit ng motorsiklo at kayanin sana ng powers ko at energy para makapagbigay pa ako ng mga added value content sa inyo. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is Adriano. Always keep it cool. Try safe always.